They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, San Mindanao, Metro and Mega Manila. Ito na ang pinakaantabayanan nyong Chika sa Arena. At hindi yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Ito na nga talaga nga naman, tumungo tayo sa mainit na labanan sa mundo ng PBA kung saan nga naman kagabi ating natunghayan ang unang pagkatalo ng grupong TNT against Rain or Shine sa score na 103 against 98. Samantala naman umariba ng husto sa ikatlong panalo ang Ginebra San Miguel sa score na 127 against sa Northport na 100 kung saan nga naman kanilang nakamit ang kanilang tatlong pagkatalo. Nakakaloka mare dahil nga ngayon ay leading ang Ginebra San Miguel with 3-0 sa score sa best of 7 semifinal round ng PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman pumapangalawa ang TNT na may 2 panalo at 1 pagkatalo. Ang Rain or Shine naman nakamit nila kahapon ang unang pagkapanalo nila sa best of 7 games kung saan nga naman may 1 silang panalo at 2 talo na. Samantala nangungulelat ang Northport sa 0-3 or 3 pagkatalo. Pinangangambahan mare ng ilang mga sportscaster at ilang manlalaro na baka hindi makausad or baka makalusot ang Rain or Shine sa semifinal round kung saan nga naman kagabi ay natunghayan natin na ang kanilang pagkatalo gawa ng itong si Jason Castro pala, ang kanilang point guard, ay mag-off-season break dahil sa injury na kanyang naramdaman at tinamasa. Samantala naman, hindi rin kakayanin ang kanilang import na si Hollis Jefferson dahil nga syempre mare, 'di ba? Alam naman natin na medyo ang kanilang import ay miyembro ng Muslim group mare at Ramadan. Oo nga. Paano nga naman maglalaro yung tao kung walang laps? Kasi di ba naka-fasting tong mga to? Yes. Kaya nga naman pinangangambahan ng ilan na posible nga bang malaglag na patungong semifinal round or sa final itself ang TNT at ang Rain or Shine na posibleng makalaban if ever man na magtuloy-tuloy ang panalo
sa Miyerkules ng Ginebra at Northport muli. Pagbigyan kaya ng Ginebra sa darating na Miyerkules ang Northport para medyo tumagal ang game or tatapusin na nila sa 4-0 ang naturang semifinal round para talagang masiguro ang final spot sa final round ng PBA Commissioner's Cup. At yan po muna ang mga kaganapan sa mundo ng PBA at para sa ibang balita, Tita Cora, pasok! Ayun, Mare, congratulate ko lang ang ating first ever medal. Ay! Dahil may first ever medal tayo. Sino? Oo, dahil patuloy ang paggawa ng kasaysayan ng mga atletang Pilipino sa winter sports. Ay, in fairness. Ayan, history para sa bansa ang second place finish. Ayan, ng bobsled duo. Ayan, kung tawagin. Si Nina Rhea Pitogo at Rhea Pitogo Sumalpong. Oo. Ayan, at Shirley Palamagos sa Korean Cup 2025. In fairness, winter ano yan? Ayan, winter... Teka lang. Winter sports. Ayan. in fairness. Ito ang kauna-unahang medalya mare ng Pilipinas sa isang international bobsleigh. Ayan. And skeleton federation event. At nakuha nila ito sa unang beses na paglaban ng Philippines sa women's team sa sports na ito. Ay, congratulations! Congratulations, Shirley and Rhea! Ano ne? Congratulations sa lahat pa rin po ng ating atletang manlalaro na patuloy na namamayagpag sa iba't ibang parte ng mundo para iwagayway ang ating bandila. At Correct. syempre, para mas maging kaastig-astig naman ang ating paglalaro at panonood. Diba? Gamit ang Arena Plus app. Aba! Diba? Bakit kanyo? Dahil ang Arena Plus lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards kung saan nga naman hindi mo na kailangan pa na maghanap ng kung ano-anong resulta, pumunta sa iba't ibang site para na makakuha ka ng mga latest scores, diba? At results ng mga inaabangan mong laro worldwide tulad na lang sa PBA, NBL, PVL, soccer, basketball at volleyball, boxing at marami pang iba. Pare, pwede mo rin masubaybayan ang mga live games sa local at international properties gamit lamang ang kanilang webpage o ang kanilang mobile app. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anywhere at anytime pa. Correct! Ang Arena Plus lang naman ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. Kaya naman, Mare, dahil gusto natin maging astig din ang ating mga kaastig sa Arena Plus, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At syempre, mawawala ba naman, Mare, ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawin nating astig ang inyong gaming experience with Arena Plus at sabayan natin ang pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Mare, ang Arena Plus lang naman ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play so you can also watch it also in arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lang natin, Mare. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Kiss, miss, the With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil rinig ang
chismisan ng dalawang bakla. Ang taranta ng dalawang bakla. Yung nahulog kasi yung headphone. Nakakaloka yun to the highest level. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Yes. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang nahulugan ng headset na si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Diba? Nakakaloka. Uy, eto sandali. Ang dami kagad na natutok. Sino yung mga tutok na yan, Mare? Ang Asia-Wide Refreshment Corporation. O, diba? Oh, sila ang gumagawa ng RC Cola na nakikinig daw sila ngayon. Hello po sa inyong lahat. Uy, ano na, RC? O, diba? Pengi naman kami niyan. Pengi naman kami niyan. Mare, eto, sabi naman ito ni Rosie Laksamana. Tita Cora, Kapitana Sisa, pwede bang makahingi ng video greeting sa inyo? Ayan, birthday ko sa March 5. Thank you. Ay, eto na. Eto na. I-record mo na. Record mo na. Ready, Ayan, go. 1, 2, 3. Ate Rosie. Kakanta ba tayo? Hindi na, huwag nakantahan yan. Ate Rosie, happy birthday Yes. sa'yo. May you have more birthdays to come, good health, and always take care. Wow. Huwag kang magalala, Ate Rosie. Last mo na yan. This year. Grabe naman siya. Ikaw ba may gusto ka pang batiin? Ay, syempre si Maring Delia Lim. Ayan. Oo. Sino si Maring Delia Maring Lim? Delia Lim, ang aking kumare, diba? Na Siya ba yung- miyembro ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce, kung saan nga naman akin nakadaw pang palad ang buong Chinese community kagabi. Hello po. Siya ba yung sumasakit yung tuhod din? Hindi. Ay, iba. Parang ano niya yun, kapatid niya yata. Oo, lalaki naman yun. Hello po sa inyong lahat. Auntie Delia! Ayan. Oo. Happy birthday. O, Happy birthday sa pinakamagandang mommy sa buong mundo. Talaga? Oy. Pero syempre, Mare, Anong mami? Bakit syempre, mami? ang mga mami, Mare, may mga pinagkakatiwala niyang food supplement. Ay, oo naman. Mawawala ba naman yan? Diba, hindi ba pwedeng mawala? Kaya, Mami Delia, pakinggan mo itong maigi. Oo, at walang sumasakit na tuhod. Oo, importante ang pag-inom ng MX3 capsule. Ano ba meron dyan, Mare? Well, bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, aba nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Wow, ito yung MX3 product, Mare, na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi kataka-taka na inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe na nakakaloka, diba? Pero eto, mukhang mapapabilib na naman tayo. Yan ba yung pinagchichismisan niyo ni Maring Delia? Ay, oo, kagabi, nakakaloka. O, anong chika? Eto na nga, mukhang mapapabilib naman talaga tayo sa kabaitang taglay. Nino? Nitong si director, actor, 'di ba? Tapos parang producer na rin siya ngayon na si Coco Martin. Annette. Kasi nga 'di ba ginimbal ng alam mo 'yon, ang social media world nung nakaraang weekend nang biglang paglitaw ng interview nitong dati niyang ex si Catherine Luna dito kay Julius Babaw na pinag-usapan ng gusto na parang tipong marami nga ang nagulat na parang talaga ba may pag-amin na si Catherine Luna na hindi anak ni Coco Martin yung Nicole. Hindi, actually, Mari, matagal na yung issue na lumabas na hindi talaga anak yan ni Coco Martin. Correct, di ba pina-DNA pa nila yan? Tapos ngayon, parang tipong talagang ngayon lang daw siya nagkaroon talaga ng courage. Para lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niyang kasinungalingan kay Coco Martin. Pero, Mari, nakakagulat talaga. Yung itsura atin, laki ng pinagbago. Oo, Doy, di ba? Yung Aiza Sigero niya, parang siyang dati nating driver. Ganun. Si Riel. Ay! Oo. Pero ang naloka ako yung... Parang siyang dati nating driver dito. Ano nga nangyari sa Aiza Sigero niya? Di ba parang daw yun naikwento naman yan na nagkaroon ng komplikasyon niya nung nanganak siya. Tapos parang... Ano yun? Pag ganun yun, lumuwa? Hindi. Na-stress siya kasi sa asawa niya. Dahil ngayon parang pang-anim niya yata ang anak hiniram tapos hindi na ibinalik sa kanya. Ang murmur naman ng anak mo, si Catherine Luna yun, di ba? Oo.
Dahil 7 Okay. yata yung anak. O ano? 7 yata. O Talaga? ano? Oo, bakit? Babae siya. May kakayanan siya magsilang. Correct Diba? me if I'm wrong, siya ba yung babae sa Breakwater? Oo yata. O si Belinda Bride yun? Hindi ko lang sure. I-comment nyo nga, Oo. diba? Pero eto, Jonathan Gomilia. Makinig Oo. kang mabuti. O ano Para sabi? tuloy ngayon, di syempre dahil nga sa kanyang panawagan, 'di ba? Na kumbaga parang ngayon parang dahil dun sa interview na to, nagkaroon tuloy na parang interpretasyon na para bang nananawagan siya ng tulong, 'di ba? Hindi lang sa kanyang pansarili, kung hindi sa pagpapagamot ng kanyang alam mo yung nararamdamang karamdaman ngayon na yung kanyang kaliwang mata. Na Oo. ayon sa ating mga chismosang kapitbahay, ay para daw bang tinugunan daw pero wala pang konfirmasyon. Tinugunan naman daw after noon ni Coco Martin na ipagagamot nga siya. Ah, talaga? So ibig sabihin, parang wala na yung kay Coco Martin siguro kung ano yung nangyari na talagang pinaiiral talaga ni Coco Martin yung pagiging matulungin niya, yung busilak na puso, 'di ba? Na kasi sometime in their lives, 'di ba? May pinagsamahan naman kasi talaga Nagkaroon sila. kasi sila ng relasyon dati. Oo. Mm-mm. Kumaga nagkaroon ng pinagsamahan, tapos nararamdaman din siguro ni Coco kung gaano yung hirap. Kasi alam naman natin na si Coco Martin talaga ang isa sa magpapatunay na from rags to riches eh. 'Di ba? Na siya ang nagpabago sa pananaw ng mga taong kagaya katulad ni Catherine Luna na wala nang iniisip nila na wala nang pag-asa sa buhay. Pero naibangon niya yung sarili niya. 'Di ba? Starting siya sa mga indie films, sa mga bold films, hanggang sa naging wholesome class, ano mo yun, A-lister artist siya. Na pa pwedeng magbago ang tao. 'Di ba? Kaya siguro hindi naman din talaga tinanggihan. Kung totoo man na talagang tinulungan na, I'm so proud of you, Coco, hindi ba? Kaya lang sabi ng mga Utauchi, tinutulungan ng ex, 'di ba? Hindi pa rin natigil ang mga Utauchi dahil gumawa ng intriga. So anong say daw ni Julia? Ay, bakit Diba? maging issue pa yun? Tignan nyo naman. Yung mga ganong aspeto. Tignan nyo naman yung itsura ng tao. Diba? Maawa naman na kayo para naman talagang alam mo yun. Oo. Tapos eto pa ang nasagap kong chika. Bukod sa pagpapagamot, once na may paggamot siya at may ayos, mukha daw yatang isasama ni Coco Martin sa Batang Quiapo Serye para magkatrabaho. Anong gagawin niya doon? Siguro love interest? Ganon. Hala! Ate, paano? Ipagagamot naman siya. Aayusin nga muna, Parang diba? na-stress ako dun sa love interest. Hindi natin alam. Hindi na bagay, ate. Oo. Para na siyang nanay ni Coco Martin. Mali mo, di ba, kapitbahay o isa sa mga bodyguards niya, di ba? Total naman ang kanilang negosyo ay Siya yung ginagawang kalasag. baka gawin siyang runner, gano'n. Kasi di ba, para umalagwa yung negosyo nila Osang, lalo pat makikianib na sila sa mga Montenegro, Yes. o di ba? So, ang role ni Catherine, mas palalawakin. Oo. Catherine Luna, tama ba? Oo. Oo. Di ba? Nakakaloka. Hindi ba? At least babagay naman sa role. Di ba? As in, Correct. talagang kasi nadaanan naman niya. At aminado din naman siya na nalulunga siya sa pinagbabawal na gamot. At pinagsisihan din naman niya yun. O, sabi ni diba? Jeff Tad, so, Oo. yes, siya yung nasa babae sa Breakwater movie. Oo. Tapos, sumunod na Si Oge. Oge, babae Oo, sa septic tank. Oo, yung parang noon. Anong tawag doon? Yung pag nakakatawang scene? Alin? Yung pag kunwari, diba merong isang pelikula na ginawa, tapos ni-remake, tapos ginawang katatawanan. Ano nga tawag doon? Ano ba yon? Parody. Parody. Oo. Hindi naman siya parody. Ano ba? Iba yon. Ay, magkaiba ba? Oo, magkaiba yun. Oo. Bakla ka ba Babae magalit si sa Oge? septic tank breakwater. Oo, wale, Jeff Tads. Hindi magka-connect. Ay, hindi pala. Oo. Baka mamaya magalit sa atin si Eugene Domingo. Oo nga. Diyan pa naman siya, inulan ng napakaraming award sa babae sa septic Talaga tank. ba? Oo, nag-international film, Best actress? parang ganon. Nagkaroon ng award. Maraming award yun babae Oo, sa diba? septic tank. Kaya nga naman, di ba, nakakatuwa lang naman din na ibig sabihin lang nito na kahit pa sabihin mo may ginawang kasamaan kay Coco Martin at nakarelasyon niya dati, di ba, hindi niya inuna yung kanyang galit kung hindi yung pagtulong tsaka yung awa, 'di ba, na nararamdaman. Dahil syempre gaya nga ng sinabi ko kanina
minsan na nanggaling sa ganong sitwasyon si Coco Nang nakaahon siya, lahat tinutulungan niya. Tingnan mo sa Batang Quiapo, di ba? Yung mga wala nang karerang mga lahat ipinasok niya para lang muli magkatrabaho. Yes. Di ba? Na Kaya kapag mga nakapasok na sa Batang Quiapo, alagaan nyo yung pagkakataon. Correct. Bigyan nyo yung best ninyo. Kasi, di ba, minsan lang dumating yan Correct. Alam mo sa Batang Quiapo, kapag hindi talaga nag-excel o kaya hindi talaga nagagalingan si Coco, tinchugi. Tinchugi kagad yung karakter. Oo. Pero bakit may chinugi tas may binalik? Di ba? Hindi ka chika ate mo. Di ba? Nachugi na Tinegi-bumbong na ni Ramon. Yesterday, today, and Bakit tomorrow. binalik? Ano kaya ang reason behind that? Di ba? Ano siya, pusa? Ganon? May nine Dami lives siyang na. buhay. Si Makoy De Leon. Di ba? Nakamakailan lamang ay may umugong na balita na ilang beses pala siya nagtangkang magpatiwakal. Ay, talaga? Oo. Dahil siguro sa stress na din. Oo, at saka syempre, Parang wala naman sa itsura niya, no? Kasi di ba nung nakita na nga natin siya sa mga video na nakasakay sa float, parang ang saya-saya niya. syempre artista yan ate. Alam mo naman pag naka-on na yung camera, Oo. may eye smile ka na. So parang pagkatapos ng parade, malungkot na siya Malungkot na siya ulit. Oh. Hindi natin alam kung yung pa rin yung niya ngayon yung kalagayan ni Makoy De Leon ngayon. Pero Di ba yun parang yung nagkaayos na sila ni Elise? Yeah. Di ba? Parang Oo. nagkaayos na nga daw yung Yes. mag-asawa. So, siguro lang, alam mo yun, May sa mga dami lang ng factor talaga iniisip. na minsan, hindi natin na ipapaliwanag yung state of mind ng isang tao. Truth, di ba? Kaya nga naman, di ba, ipagpasalamat natin. Kasi katulad niyan, hindi, gaya nga ng sinabi mo kanina, Marin, di ba? Hindi lahat na nabibigyan ng oportunidad na makabalik, di ba? Sana alagaan nyo nga, tama nga naman. Correct. Di ba? Kasi katulad yung may pinabalik na child star, yung Dwayne ba yun? Oo, di ba Tapos biglang, alam mo na yun, pearly shell. siya na naman siya. Mm-mm. Di ba, nabigyan na siya ng pagkakataon na muling makabalik sa showbiz para makapagtrabaho. Pero ang ending na siya ulit. So, Oo. it's a matter of choice, di ba? Kaya Catherine Luna, kapag nakapasok ka kay Direk Coco, di ba, alagaan mo dahil ikaw lang ang may dimple na ganyan. Kung nakapasok, Hindi, ba hindi, ipinas? hindi man nyonyosok. Kay Mercedes Cabral yun. Nakapasok na. Oo. Ay! Dati. Before. Sa pelikula. Yes. Diba? But anyways, Pero diba? maganda pa rin naman siya. Maputi, Oo. makinis. Kaya nga, parang tipong, it's a nice thing, diba? Kumbaga, it's a good news na nabalitaan natin na ganito, na may mga good deeds pa rin na ginagawa si Direk Coco. Kaya siya blessed. Correct, diba? Na isinishare niya talaga doon sa mga baguhang artista, sa mga datihan ng artista na naliligaw ng landas, diba? Ang galing, diba? Ay! Ang galing! Ay! Nakakapag talaga kapag naririnig. Pinagsasalpukan, ate. Very good ka dyan, Coco. Oo. Diba? But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik ka, isang umanig mong chikahan na naman ng dala-dala ng dalawang bakla. Correct. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. And we're still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag daw wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! O hindi sasabihin.